Magandang araw sa inyo mga sir. Meron na naman tayo natapos na project, Raider 150 Fi mga sir. Bali ang ginawa natin dito, fully loaded. Lahat ng mga pwedeng isalpak mga sir, sinalpak na natin. Kahit loaded siya mga sir, ganito yung pagkakagawa natin ng wiring. Parang stock settings lang. Nakaano nga rin pala to mga sir, aftermarket switch na Honeywell switch version 2, all-in-one function mga sir. Ginawa natin tong dual horn. Andito yung stock horn, nandito yung loud horn. Ito yung mga in-install natin mga sir. Zenlo X1 GT. Ay, Zenlo X1 Plus pala mga sir, 60 watts. Nilagyan natin ng two-way alarm system, keyless entry mga sir, tsaka anti-nakaw at anti-agaw motor. Ito naman yung sinalpak natin sa kanya na busina, Blaupunk mga sir, made in Germany. Sobrang lakas ng busina na to. So syempre mga sir, simula rito yan sa headlight, napakalinis. Parang stock settings lang. Tapos simula dito, yan. Ito yung harness na ginawa natin mga sir. Doble-doble ang balot niyan. Tapos lahat nakahinang, naka-shrinkable tube. Ito nga pala mga sir, yung nakalawit na socket na to. Nilagyan natin siya ng USB charger para sa cellphone. Dito natin siya nilagay. Ayan. Ito yung charger niya. So pwede na mag-charge mga sir. Tapos check nyo yung pagkakagawa natin ng wiring mga sir. Napakalinis, wala kayong makikita mga nakakalat na relay o mga salasalabat na wire. Ayan. Pagdating naman dito sa battery, naka-terminal mga sir. Tapos ang kagandahan pa, pag tayo nagwa-wiring, may kanya-kanyang negative ang load. Ito mga sir, dalawang wire yan. Yung isang wire tumakbo sa busina, then yung isang negative tumakbo sa MDL mga sir. Kaya hindi sila mag-aagawan ng kuryente. Tapos syempre naka-fuse ang MDL, naka-fuse ang loud horn. Ito nga pala yung socket nung ano niya, two-way alarm system mga sir. Bali ito naka-built-in na to sa harness, nakahinang. Kapag ayaw na ni customer ng two-way alarm, bubunutin niya lang. O kaya pag nasira yung module, plug and play mga sir. Hindi na kayo magpapa-wiring ulit. So yan, kung mapapansin nyo, napakalinis ng pagkakagawa. Stock settings lang mga sir. Pagdating naman dito, nandito yung mounting ng ating busina. Meron siyang play mga sir. Hindi siya nakadikit sa makina. Tapos naka-terminals para kung sakaling masira ang busina mga sir, plug and play. Tapos dito yung ating relay. Ang ginagamit natin na relay mga sir, original na Denso, made in Japan. Pansinin niyo yung pagkaka-mounting natin. Parang kasama siya ng motor mga sir. Testingin natin yung ano niya, busina. So yan mga sir, kanina pa tayo nagte-testing, low bat na yung battery. Pero check nyo yung tunog. Ito yung stock, ito yung loud horn. Napakalakas ng tunog mga sir, kahit medyo low bat na yung battery. Ito yung mini driving light. Ayusin pa natin yung buga ng ilaw mga sir, dahil masyado mataas. Ayan yung high, ito yung low. So nilagyan natin siya ng passing light mga sir. Kahit nakapatay may passing, kahit naka-low may passing, then kahit naka-high may passing. Hindi siya mawawala ng passing. Tapos ang ginawa natin mga sir, yung kanyang passing light, sinabay natin yung headlight. Magpa-passing din yung kanyang headlight. Nga pala mga sir, sa pag-convert ng aftermarket switch, medyo masela ng Raider FI. Pagka hindi marunong yung nagko-convert mga sir, napupundi yung kanyang headlight. Kasi yung iba hindi nila ginagamitan ng proper procedure mga sir. So ayan, meron siyang relay para hindi mapundi yung kanyang headlight. So ayan mga sir, buuin na natin yung kaha, tapos testingin natin lahat ng mga nilagay natin na accessories. Let's go. A few moments later. At eto mga sir, natapos na natin tong Raider 150 Fi. Bali loaded to ng accessories mga sir. Marami tayong in-install sa kanya. Pero kahit maraming naka-install mga sir, nagawa natin na malinis, maayos at powerful lahat ng mga loads niya. Hindi nag-aagawan ng kuryente. Unang-una mga sir, in-install natin to ng two-way alarm system. Anti-nakaw at anti-agaw motor. Meron din tong keyless start. May start natin yung motor kahit wala tayong susi. So yan, testingin natin. So yan, napa-start natin kahit walang susi. Patayin muna natin. I-installan din pala natin to ng aftermarket switch, Honeywell switch version 2 mga sir. Kinonvert natin as plug and play.
Hindi natin sinira yung mga socket mga sir. Ito nga pala, may kasilanan tong pagko-convert na ito. Pagka hindi marunong yung nagko-convert, madalas napupundi yung headlight. Pero tayo mga sir, dahil kabisado natin yung paggawa, hindi natin napundi. Dahil tama yung proseso. So yan yung low nya. Then ito yung high. O yan, hindi napundi. Tapos mga sir, nilagyan pa natin to ng passing light. Nagpa-passing yung headlight, then yung driving light. So ayan, passing. Pag nakalow yung headlight, may passing pa sa high. Nagpa-passing din yung MDL. So pag sinagad na natin na nakailaw to lahat, may passing pa rin. MDL mga sir. Pag binuksan natin, kung mapapansin nyo mga sir, walang kakurap-kurap yan. Samahan pa natin ng hazard, then ang park light. Hindi siya kumukurap mga sir. Check natin sa may harapan. Ayan mga sir, walang kakurap-kurap yung ilaw. Tapos nilagyan natin to ng dual horn mga sir. Ito yung stock. Pansinin nyo, magla-loud horn ako mga sir. Hindi yan kukurap. Sobrang lakas nung nilagay natin na busina mga sir. Blaupunk, made in Germany. Check nyo mga sir. Wala man lang kakurap-kurap. Hindi nag-aagawan ng kuryente. So ayan yung low. High. Passing. Solid na solid yung pagkakagawa mga sir. Malinis ang wiring din. Pati yung kuryente nya, wala silang fluctuation. All goods na all goods mga sir. So yan, patay muna natin. Nilagyan din pala natin to mga sir ng USB charger. Ayan, nasa gitna. So pwede na mag-charge ng cellphone dito mga sir. Tsaka itong charger na to 3.0 ampere, mabilis lang mag-charge, fast charge siya. Meron yung takip mga sir. So hindi mababasa, matagal ang buhay ng charger. So ayan, patayin muna natin. Testingin naman natin yung anti-nakaw niya mga sir. So ito yung alarm niya. Isang pindot lang mga sir, naka-alarm na. So ayan, pag nagalaw or kahit susian, mag-iingay mga sir, tas hindi aandar. Wala. Pagka ayaw nyo naman ang nakakaabala kayo ng kapitbahay dahil nga sa alarm, meron tong silent mode mga sir. 5 pindot lang dito sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Ang mangyayari mga sir, ito lang ang mag-iingay yung remote. Halimbawa, yung motor nyo nasa labas ng bahay tapos nasa loob kayo. Pagka ginalaw or sinira susian, i-inform kayo na itong remote na may gumagalaw ng motor nyo. Tapos hindi rin mapapaandar yan mga sir. Ayan, panay redondo lang siya, hindi siya nag-i-start kahit sa kick or sa push start. Ito yung patay niya palagi sa gitna. Ayan, disarm mga sir. Pagka inagawa naman kayo ng motor, ayan, start natin. Ayan. Habang umaandar mga sir, 200 to 250 meters ang kayang abutin ng remote na to. Isang pindot nyo lang mamamatay yung motor, tapos mag-iingay, tapos hindi na ulit mapapaandar. Ayan, namatay siya. Tapos mag-iingay, tapos hindi na mapapaandar. Ayan. Puro redondo na lang mga sir. So ito yung function ng two-way alarm natin. Meron din pala siyang park locator. Pag hahanapin nyo sa parking, marami kayong katulad na motor. Ayan, umiilaw yung signal light niya harap likod. Then nag-iingay. So yun lang mga sir, sa mga gusto magpagawa sa akin, by schedule po yung gawa natin. Hindi po tayo tumatanggap ng marami para sa quality control. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. God bless and ride safe always.